Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong balita sa Philippine Star tungkol sa mga pulis na gumagawa ng search warrant. Nagse-search na wala namang search warrant. So, parang kay PRRD, inaresto, wala namang naipakitang warrant of arrest. So ito, pangako ng PNP chief natin nga bago na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas kayo. So, sana totoo yun. Let's give them a chance. But ito, nangyari na ito, noong Pebrero, may 8 pulis pumasok sa bahay ng isang civilian, walang search warrant. So, mabuti na lang, mabilis ang aksyon ng NCRPO. Ito, sibak na sila sa serbisyo, which is a good one. Okay. 8 Taguig cops in warrantless search, SAC, tanggal sa serbisyo. By AJ Macabadbad, Philippine Star, June 10. Sahin ko 8 of the 10 Taguig police officers who were relieved in February due to a warrantless search that went viral on social media have been formally dismissed from the service, the National Capital Region Police Office announced yesterday. Okay. Believe ako dito sa NCRPO Commander, correct me pa, General Abirin, mabilis siyang umaksyon. Sana ganyan lahat ang mga police commanders. Nako, titino ang ating kapulisan. Ganito, ang bilis February, March, April, 4 months lang. Hindi lang na-relieve hindi lang floating. Kasi karamihan floating Pag nagka-ganyan, floating, sumasyeldo pa. Ito, tinanggal kaagad sa serbisyo. May patutunguhan ang kapulisan natin. Yung bang, we are going to greater heights. Pagpalagi sanang ganito. So, congratulations po, NCRPO Chief General Abirin. 7 personnel from the Taguig Police Substation 5 were recorded on video on February 9, forcibly entering the home of an elderly woman and 2 teenagers in Barangay Tipas without a search warrant. They allegedly stole 76,000 in cash. Grabe, Ano ba ang konsensya ng mga, although, Fuera de los Benos, naniniwala pa rin ako na mas maraming matitinong pulis. Kaya lang, nahaluan sila ng mga bad eggs. So, ito na sila yung mga bad eggs. May sweldo na nga sila. Tapos, pinasok pa ang loob ng isang elderly woman at magnakaw ng pera. Anong klaseng? Mabuti na lang at nabidyuhan. Paano kung walang video? Mabuti na lang at may social media. Kasi kung walang social media, baka kasama lang ito sa mga unrecorded na mga pangyayari. They were relieved for abuse of authority along with 2 colleagues and the police substation commander. After a 4-month investigation, the NCRPO dismissed 5 personnel for grave misconduct and 3 for less grave misconduct. The substation commander received a 1-rank demotion for grave neglect of duty. Oh, ganda. Nako, sana tuloy-tuloy na ito. Ganitong style sa NCRPO. I don't know sa other police regional office kung may ganito pang pangyayari. Nakakabilib po ang ginagawa ng NCRPO. Mabilis sila kumilos. 1 officer was exonerated according to Metro Manila Police. O yun, napatunayan. Di maganda. Ano pa? So yun. Padamihan ng aresto ang strategy ngayon ni General Torre. Para daw kung
aresto ng aresto, eh di kokonti na lang yung mga bad elements kasi palagi mang naaresto. So pag inaresto daw, dapat buhay. Eh paano kung manlaban? Nako. So, except lang daw kung manlaban, eh di birahan mo rin. Ganon din ang sinasabi ni PRRD nung kapanahunan niya. Defend yourself, sabi niya. So, ganon din itong sinasabi ni General Torre. Obey the law, follow the law. Ganon din yung kay PRRD. In case naman laban, huwag magpapauna. So, anong kaibahan? So, grabe ang focus ngayon is bloodless campaign. Ayaw nilang may dumanak na dugo. O, kung magagaling ang ating police officers, di maganda. Maka-aresto sila na it's a matter of skill. Yung maka-aresto ka, you are not, hindi ka mag-fire ng a single shot. Nako, yan ang sabi ng si Sun Tzu ba yun? The acme of skill is when you subdue an enemy without firing a single shot. The best talaga. So, kami sa Philippine Army, yan na yung instead na makig-inkwentro sa bundok, may mamamatay. Ang pinaka-the best, yung makonvince namin yung rebelding NPA na mag-surrender. Yun po ang acme of skills. Kasi, matulungan natin yung rebelde na magbagong buhay na ganon ang karamihang nangyayari ngayon sa NTF-ELCAC. Marami ang nagsusurrender at marami ang nagbabagong buhay at natutulungan ng ating gobyerno. So, sana ganito rin sa kapulisan na padamihan ng aresto. Go, go, go. Basta ang promise ng PNP chief, there will be no human rights violation under my watch. Sana totoo. So, these are all promises na magaganda. Nung una, 3 minutes response ng police. Mamaya, nagbago. 5 minutes. Okay pa rin. Kahit nga 10 minutes, mabilis na yon. So, again, good luck sa NCRPO dahil sa mabilis na dismissal ng mga pulis na ito. Sana tuloy-tuloy na ito para malinisan ang hanay ng ating kapulisan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para mapaayos nila ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na gid si Kimay Ogiero. Iatop niya sa iyang balay. Nga silupin lang ang atop. Nani ang atop ni Kimay. Nga silupin lang. Makita gani nato nga nabtangan na og tubig. Sakit na ni siya. So nagaulan na gyud sayo pagani o karon naman na gyud si Kuya Kimay sa pag-atop ug nindot na gid kaayo. Og karon unsa inyong istorya nga humana ang inyong pag-atop sa inyong balay? Salamat ko sa Ginoo kay nakauman na gid mig atop tanawa na nami atop sa among abuan. Salamat gid kaayo sa Ginoo og kuan magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay nakauman na mis among balay.
Salamat gid kaayo murat akong sulti. Okay, salamat kayo. Salamat.